Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon, nakapinid ang mga pinto ng bahay sa kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad na makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, hindi naman, sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hinihangan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas, na tiniguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kahit sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas, nakapinid ang mga pinto. Ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila, sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-aalinlangan. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, iniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa ni Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus Nazareno na nabuhay muli. Ngayon ay pangalawang linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli. Pero bahagi ito sa tinatawag na Oktaba ng Pasko ng pagkabuhay muli, panghuli na araw ng Oktaba. At ngayon ay tinatawag din na linggo ng banal na awa o Divine Mercy. Kaya atin pong pag-usapan ang tungkol sa banal na awa. Ang awa, ayon pa sa mga Hebreo, sapagkat Hebreo naman ang ating Panginoong Hesus, Rechem. At ito, ang Rechem, ay ang root word dito na ibig sabihin mula sa sinapupunan, na ang ibig sabihin dito, ang ating awa ay para bang nagmula sa sinapupunan, nagmula sa tiyan, na damang-dama natin ang paghihirap ng ating kapwa. Kaya awa. Sa Koinoko na Grigo, ito ay Elios. At sa Latin naman, ito ay misericordia. Dalawang salita po na kumpune ng misericordia. Misery, yung paghihirap,
Kordya ay mula sa core, puso. Ang ating puso ay damang-dama natin ang paghihirap ng ating kapwa kaya meron tayong awa. Pero kapag atin pong tingnan ang mga pagbasa natin ngayon, ang mga pagbasa natin ay tungkol sa pananalig o panampalataya. Ang ating unang pagbasa sa Gawa sa mga Apostol, Kapitulo 4, versikulo 32 hanggang 35, ay ang panampalataya na buhay na kung saan sila ay nabuklod na isang sambayanan na nagtutulungan, nag-isang diwa, kaya walang mahirap sa kanila sapagkat nagbabaginan ng kanilang mga biyaya. At sa ating salmo ay ang nananalig ay purihin ang Panginoon dahil sa kanyang pag-ibig na walang maliw. Sa ating ikalawang pagbasa, sa unang sulat ni San Juan, Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 6, ito ay tungkol sa panampalataya na sinabi sa versikulo 5 na kung saan sinasabi na kung sino yung nananalig o nampalataya sa ating Panginoong Hesus na nabuhay muli, ay siya yung magwagi, magtatagumpay. At sa ating Ibanghilyo ni San Juan, Kapitulo 20, versikulo 19 hanggang 31, ito ay tungkol din sa pananalig o panampalataya. Si Tomas ay absent noong dumating ang Panginoon. At sinasabi niya kung maniwala siya kapag makita niya ang kamay na may butas ng pako at ang tagiliran na nabutasan. Kasi sabi para sa kanya, to see is to believe. Hindi siya mananalig o nanampalataya kapag hindi niya nakikita. Pero dumating ang Panginoon noong ikabalong araw at sinabi niya kay Tomas, ito, pasok mo yung daliri dito sa kamay ko. Pasok mo rin yung kamay sa tagiliran ko upang makilala ni Tomas na totoo na nabuhay muli ang Panginoon. Kaya si Tomas ay wala nang sabi, sinabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Kaya sinabi ng ating Panginoon, versikulo 29, Kapitulo 20, Ibanghilyo ni San Juan, na mapalad yung mga nananalig o nampalataya kahit hindi nakakita sa akin. Ito yung sinasabi na ang mahalaga ay tayo'y nananalig ng matibay. Ano ba ang panampalataya? Sa salitang Hebreo, ang pananalig o panampalataya ay emona. Sa salitang Koinoko na Grigo, sapagkat ang ating Ibanghilyo na kasulat sa Koinoko na Grigo, ito ay pistis. Pero dahil na salin sa Latin, fidem, ang ibig sabihin dito na ang pananalig at ang panampalataya natin ay ang ating tugon sa dakilang awa ng Diyos. Dahil sa dakilang awa ng Diyos, tayo ay iniligtas, tayo ay binayaran, nagbubuo siya ng dugo, ayon pa sa ating pangalawang pagbasa, upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, sapagkat tinubos tayo hindi sa madali na paraan, bagkus sa napakasakit na paraan na namatay ang ating Panginoong Hesus sa napakasakit na kamatayan sa cross. Ipinapahayag gaano kadakila ang kanyang awa at ang kanyang pag-ibig sa atin. Kaya kinakailangan din tayong magpapatibay ng ating pananalig sa Kanya, ng ating panampalataya sa Kanya, na kahit hindi tayo nakakita na kung anumang mga kababalaghan o dili kaya mga grasya o mga milagro o dili kaya mga biyaya, nananalig pa rin tayo. Yon ang sinasabi ng ating Panginoon ngayon sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 20, verso 29, mapalad yaong nananalig kahit hindi nakakita sa akin. Yon ang matibay na panampalataya. Tayo ay nakakita lang tayo ng larawan ng ating Panginoon, pero tayo nananalig. Yon ang palatandaan na dapat tayong magpapatibay at mananalig ng tunay upang lalo pang lumalalim, lalo pang yumayabong, lalo pang maging masigla ang ating pananalig at panampalataya sa Diyos. Sapagkat ang pananalig at panampalataya ay siyang ating tugon sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, sa pagtubos ng Panginoon sa atin upang tayo'y magkaroon ng buhay na ganap at ikasiyasya. Ikaw at ako ay tinubos ng hindi madali na paraan. Tinubos tayo
sa kamatayan sa krus ng ating Panginoon at nabuhay siya muli upang kanyang ipahayag na siya ay may dakilang awa at pag-ibig sa atin. Nagtagumpay sa kamatayan para sa atin. Kaya dapat nating purihin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoong Diyos na nabuhay muli